Okay. Ayan. So, recording na, no? Okay. Share screen. Ayan. Okay, so, guys, papakilala po muna ako for the sake of newbies and first timers. I'm Coach John. I'm Coach John Tan, and a brief background of my story and my journey is nung college days ko po is I'm a former network marketer. So, kung sino po sa inyo nag-multi-level marketing, nag-join na rin po ako dyan from AIM Global, Vita Plus, Uno, Royal, Nuskin, etc. So, yun. So, I've built connections there, pero sad to say, hindi po ako kumita kasi student pa po ako before. Then, after that, may mga nag-recommend po sa akin na mag-stock market daw ako. So, I entered and I studied stock market. Nag-aral po ako sa PSE, sa Call Financial ng stocks, rates, mutual funds, and blessing na nagkaroon po ng license certificate to be a licensed financial planner. After that, nakagraduate na po ako, nag-apply po ako sa work to experience the operational industry. So, employee industry, natrabaho po ako sa Uniqlo for 6 months and ang sahod ko that time is nasa 14,000 pesos. So, per month po yun. So, ang cut-off is nasa 7,000, excluded pa po yung mga kaltas. So, ang nauuwi ko lang is 5 to 6K. So, mahirap po talaga mag-work. So, after that, nakaipon ako sa work and sa pagpa-part-time ng insurance and sa networking, doon na po ako nag-start ng investment journey ko. So, marami po ako napasukan and student pa po ako that time. Fresh graduate pa po ako that time. Wala pa pong alam sa mga financial industry, nag-invest lang po ako nag-invest sa mga nag-refer sa akin ng investment. Sabi is double your money or triple your money, 'di ba? Pero hindi ko siya pinag-aralan, pinasok ko lang siya. In the end, naging victim din po ako ng scam. Okay? Sad to say sa Philippines, ang dami pong scam diyan. Way back 2018, 2017, ang daming lumalabas na mga investment scams, Axie, crypto, and doon po ako napasok sa forex trading na scam. Okay? So after that lesson, I decided na mag-aral po ng forex trading by myself. Okay? So nag-start po ako ng 2018, second-hand laptop. So if nagsi-cellphone lang po kayo mag-trade sa ngayon, don't worry, lahat po ng kakilala kong profitable traders ngayon is nag-start din po sa cellphone for 1 to 2 years. Siyempre, nung nakaipon, nag-invest po ako sa equipments because Forex is also a business. Okay? So, siyempre, kailangan mo ring mag-pour out ng investment sa mga ways kung saan ka nag-generate ng income. Okay? So, to continue, fast forward, naging certified technical analyst, nagkaroon ng awards, mentor of the year, certificates, achievements, and mga naging guest speaker na rin. And right now, currently, I'm the Southeast Asia Educator at Multibank Group. Okay? So, yun. I'm the responsible para po magturo sa mga kababayan po natin na gusto matuto ng forex trading without enrolling or nagbibigay ng tuition fee. Libre po lahat ng turo po ni Multibank. Okay? Para po makatulong tayo sa mga kababayan natin. Especially kapag hindi maka-attend ng webinars, pupunta rin po kami sa mga lugar po nila. Nagkakandak din po kami ng mga seminars like Baguio, Cebu, Davao, Tarlac, Iloilo, Ilocos. So, yun. And, ayan. So, ang course outline natin ngayon, actually, ang topic natin for tonight is risk management. Okay? So, eto. Start tayo dito. Wait lang. Ayun. So, risk management. Okay? So, gaya ng introduction ni Sir Ralph, ni Coach Ralph, sino na po dito yung nag-start na mag-trade pero nasusunugan or nauubos yung funds, hindi alam ko anong gagawin, pinagpapawisan, hindi makakain, medyo umaani yung sikmura, di ba, pag natatalo. Sino po dito yung mga ganon, guys? May natalo na po ba dito before? Ayan, si Miss Apple. Okay.
So, usually, that's normal. Okay? Normal po yan sa mga first time na nagte-trade. Okay? Saan na pa yan? Ilabas ko lang to. Hindi pala siya na, ano. Okay, so yan. Actually, normal lang po yan sa mga first time nagte-trade. And mas maganda nga po sa panahon ngayon kasi mas accessible na po ang learnings natin. Compare before na YouTube ka lang and pag natalo ka, wala ka makakausap na mentor or magbo-boost ng confidence sa'yo, magmo-motivate sa'yo na huwag kang huminto, okay lang yan. Wala pong ganun before. So dito, there's so many ways and very accepted na po ang losses. Okay? Dati po, very toxic. Pag talo ka, wala. 'Di ba? So ganun. Before, ang pagalingan, ang crab mentality. Ngayon, okay na, very accepting na po ang environment ng forex market. Okay, so yun. Risk management, ano po ang ating topic? Why most traders fail at trading psychology, 10 realities, 7 trading sins, money management, 10 risk strategies, and a trading plan. Okay? So why most traders fail? So paano po ba, bakit po ba madalas matalo ang mga traders sa forex market? Okay? So first is wala po silang discipline and no poor psychological control, unrealistic expectations, poor risk management, poor risk and money management, overconfidence, overtrading, and trading without a plan. Okay? So lahat po to is nagko-contribute kaya po tayo nasusunugan. I-explain ko po yun isa-isa kung paano natin po siya marire-rewire or marire-mindset para sa tamang environment sa pagte-trade or sa tamang mindset sa pagte-trade ng forex market. Okay? So, trading psychology. Kasi po sa forex market, hindi lang po skills ang mahalaga, hindi rin po knowledge. Yung state of mind po natin. Okay? So, yan po ang pinaka-best weapon natin. Kahit na gaano ka kagaling sa skills or sa knowledge or sa experience, kung wala ka pong right psychology or in the right state of mind sa pagte-trade, wala din po siya. Okay? So, know your strength and weaknesses. Sila yung mouse ko. Ayun. So, know your strengths and weaknesses. So, first, bago ka po magte-trade or sasaba ka sa forex market, kailangan nyo po muna i-determine yung risk tolerance ninyo. Okay, so we have, forex trading is very subjective. It varies per person. So, ang depende po sa inyo kung conservative ka or aggressive type of trader ka. Basta the first thing first is determine your risk tolerance. Kung hanggang saan ka lang pwedeng mag-lose or hanggang saan lang yung budget mo na pwedeng matalo for today or for this week. Okay? Kailangan mo rin i-determine kung ano yung trading style. So first is risk tolerance, trading style, kung anong time frame ka magte-trade because trading is not about the market, it's about you. Kung ano yung personality mo as a human being, as a person, kailangan nyo i-incorporate yan sa pagpa-forex trading. Huwag nyong ipupush yung beliefs ng iba sa trading style nyo or yung strategy ng iba sa trading style nyo because it varies per person. Okay? So know your risk tolerance, trading style, time frame, and yun. Okay? And second is, ayan. Second is become self-aware. So kailangan, if nagte-trade ka, kailangan po is ma-develop nyo yung confidence and know when to take a break. Okay, yan po ang isa sa mga nahihirapan ng mga tao. Hindi po nila alam kung kailan sila hihinto mag-trade. Okay, so know when to take a break if you're being too overconfident. Because sometimes, meron po tayong tinatawag na beginner's luck. Okay? Yung 5 trades mo, consecutive, lahat po sila profit. Or 10 consecutive trades, lahat profit. Minsan nangyayari po yun. Hindi po natin siya may iwasan. Minsan, ang tawag doon is beginner's luck. Pero kailangan, if long time ka nang nagte-trade, kailangan aware ka na po if kailan ka nagiging overconfident. Because consecutive wins and profits makes you overconfident. Na porket nag-profit ka ng, let's just say, 50%, $1,000, nag-profit ka ng 50%, 1,500, willing ka nang ubusin or willing ka nang i-risk yung 500 mo na profit because ang mindset mo ay profit lang to eh. So, pag naubos to, ay break even lang ako. No. That profit is already your capital. Okay? Kailangan nyo siyang pangalagaan.
Okay, yung profit yun na yun. Hindi na siya profit eh. The next day, it's not your profit anymore. It's your capital already. Okay, so kailangan maging self-aware tayo. Kung kailan tayo naging overconfident. Every trade, wag po kayo maging overconfident. Okay? Then next is, don't fight stress or make it go away. So if 1 to 2 years ka pala nagte-trade, it's very normal na ma-stress. Okay? It's very normal because stress is natural and it helps us to be alert. Alert when exposed to risk and uncertainties. Kapag hindi ka na nai-stress in your first 1 to 2 years, medyo magtaka ka na. Kasi hindi ka na naging self-aware. Because stress makes you alert. Okay? Pinpoint your emotions and don't let it control you. So pag alam mo na-stress ka na, yun na, mag-risk management ka na, basahin mo yung trading plan mo and kailangan mong i-assess kung ano yung nafe-feel mo right now. Okay, kung naging overconfident ka ba, overtrading, nagre-revenge ka. So, it's very normal na ma-stress. Pero, after 2 years, stress ka pa din, medyo may mali na sa ginagawa mo. Okay? So, ang kailangan natin siyang i-rewire. Aayusin natin yan. The fourth one is accept losses and protect your capital. Kaya nasabi ko, losses is very important part of your journey. Hindi po maaalis ang losses. Okay? Protect your capital. Para sa business, pag meron kang food business, pag napanisan ka ng pagkain or may hindi nagbayad na tao, it's normal. Kasama po ang mga risk na yon pag magtatayo ka ng business. Okay? Pag hindi dumating yung delivery, pagka may mga something na yung customer nagbalik ng product sa inyo, di ba? Mga dropshipping, it's very normal. It's part of the risk. Same sa Forex. Ang Forex, ang risk dito is losses. So, kailangan you accept the losses and protect your capital. Okay? Don't focus on winning but on not losing. So, hindi ko na kailangan i-elaborate. Wag po kayo mag-focus sa win rate. Ang kailangan nyong i-focus is yung risk management on not losing. Okay, there are many traders that lose almost all trades but still profitable at the end. Okay? And develop a routine or plan and do your own research. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung paano mag-plan sa pagte-trade. Okay? And repeat all and don't break your rules. Okay? Because demanding for certainty is not a productive. You don't need to be the genius sa pagte-trade. Okay? The harder you try to make money, the harder it is for you to do so. How often you win is less important than you think. Okay? Kailangan po, protektahan nyo lang ang inyong capital. Focus on not losing. Okay? So, para sa mga newbies and first timers to, no? May mga mm, paniniwala tayo bago tayo mag-enter sa forex industry na kailangan nating burahin. Okay? Kailangan natin siyang burahin. So, many traders hope of making tons of money, but in reality, long-term trading success has been very limited to a small percentage of traders. Around 95% of retail lose money. Retail traders po kasi tayo. Okay? If you start thinking you're better than those 95%, you're actually joining them as your ego takes over you. Your ego has no place in long-term successful trading. So before you establish a forex trading account, make sure you fully understand the 10 realities. So ito, yung iba, naniniwala pa sa mga gantong kasabihan bago sila pumasok sa forex market. Okay? So winners were once losers. So lahat po ng nagpa-profit ngayon, 100% natalo na po sila ng first to 2 years. Okay, wala pong trader na hindi pa natalo. Pag may nag-alok po sa inyo ng ganon, or may nagkwento sa inyo, nagyayabang na hindi pa sila natatalo, it's very alarming. Red flag po yan. Okay, winners were once losers. Wala pong trader na hindi pa natalo. So if you're losing right now, you're on the right track. Okay? So ganun po siya. And next is, trading is not for everyone. Actually, it's for everyone. Okay? Trading is for everyone, but everyone is not for trading. Magkaiba po yun. Okay? So, trading is open for everyone. Pero hindi po lahat kayang mag-trade. Hindi po lahat willing mag-aral. Hindi po lahat willing mag-risk. Hindi po lahat willing matuto or mag-commit sa knowledge. Okay? So, syempre, kapag wala ka rin capital, hindi rin para sa'yo ang trading because this is an expensive business.
Okay? Expensive po ito. Para po siyang nag-aral ka ng doktor, lawyer, or ano. It's a very expensive hobby, ang forex trading. Okay? So if you don't have the commitment, if you don't have the heart, mabilis ka pong mauubusan ng pera sa forex trading. If you do not have the risk capital you can afford to lose, do not trade. If you don't have the passion, you shouldn't be trading either. There is nothing worse than spending a lot of your time on something you don't love, as you probably wouldn't be good at it then anyways. So, kwento ko lang kung paano ako napasok sa forex trading. Mahilig po kasi ako sa easy money. Doon po talaga ang nag-hook sa akin sa forex trading. Kasi po, I'm a very lazy person. Okay? Noong nag-college po ako, ang gusto kong course is accountancy. Why? Because hindi ko siya passion, okay? Pero may nagsabi na doon daw maraming pera, mataas daw sweldo. So, doon ako nag-enroll, nag-course, nag-aral, accountancy. Ayan, pipirma lang, may sahod ka na, di ba? Yun yung sabi nila before. Pero yun, napasok po ako sa networking and yung grades ko, napabayaan ko, nag-shift ako sa marketing. Bakit ako nag-marketing? Kasi gusto kong i-improve yung talking skills ko, yung sales aspect ng skills ko. Kasi mahihain po ako, introvert po ako. Sa bahay lang po ako, nag-games, nag-Dota, Counter-Strike. So yun. And yun yung nagpahok sa akin sa forex trading. Hindi passion. Gusto kong kumita ng pera. In the point, to the point na na-overcome yung pagkatamad ko. Ganun siya. Ganun ako ka-eager mag-aral. Gusto kong kumita in the very fastest way. Okay? Ang sabi nga nila, forex trading, tawag dito, trading is the hardest, ano ba yun? Is the hardest way to make the easiest money. Yun. So, forex trading is the hardest way to make the easiest money. Sobrang hirap niya, pero sobrang dali o kumita ng pera. Okay? So, ganun siya. Trading is not for everyone. No shortcuts, so you can't have huge profits without taking huge risk. Ganito lang po siya. If you have $100, don't expect na madoble mo siya. Don't expect na $100 will profit a $1,000. Don't expect na nagtanim ka ng maliit na plant, pero ang tubo niya is apples. Apples, kahit anong fruits na tumutubo sa puno. Don't expect kasi plant lang yung na-plant mo. Okay? Hindi siya puno. So, ganun din sa forex trading. Don't expect na malaki ang profits mo if you have only a little of capital. Okay? Syempre, gaya nga ng sabi ng mga profitable traders, mas madali pong i-manage ang malaking funds, malaking portfolio. Why? Because mag-profit ka lang ng 1%, okay ka na for the rest of the month. Kung meron kang $1 million, magkano ang 1% nun? 1 million is $10,000. Okay ka na for the whole month. 1% lang ang profit mo for the whole month. Okay? Mas madali siyang i-risk manage ang malalaking pondo. Pero syempre, kapag first time mo makahawak ng malaking pera, kailangan mo munang i-maximize yung sa maliit na funds. Gaya nga nasabi nung sa mga, may narinig lang ako paano ko ipagkakatiwala sa'yo ang malaking pondo kung sa maliit na pondo is unfaithful ka na, 'di ba? So sa $100, kung unfaithful ka na sa $100, unfaithful ka sa risk management mo, what more pa if malaki ang funds mo? Okay, so practice, mas mahirap pong i-practice ang risk management sa maliit na funds because mas malakas ang temptation. $100 lang ang pondo ko. Gusto ko mag-profit ng 50%, 20% in one day, in one week. Mas mahirap pong i-control siya. Okay? Kasi $100 ka lang. Mas malakas yung temptation na mag-overtrade ka, mag-trade pa ako ng 0.01, uh, mag-a-adjust ako ng lot size kasi willing ka matalo yung $100. So if nahihirapan kang i-manage yung maliit na funds, what more pa pagka binigyan ka ng mas malaking pera, mas mamimismanage mo siya. Okay? So practice. It's a very good practice na maliit lang ang fund mo at doon ka napapractice yung risk management mo. Kasi mahirap pong i-practice ang risk management. For example, ang risk management mo, 1% per week, 1% per day. Yan ang target profit mo.
Ano po ang 1% ng $100? That's only $1. So, imagine, if ikaw nagte-trade, $1 lang ang profit mo today. Di ba nakaka-tempt mag-trade pa ulit? Ganon siya, okay? So, mas maganda i-practice ang risk management sa maliit na funds. Pero don't expect na malaki ang profit. Okay? So, no shortcuts. Next is the mental game. It's very important tool po ang state of mind nyo sa pagtitrade. Yan po ang partner nyo sa pagtitrade. Okay? Because wag po kayo magtitrade kapag broken-hearted kayo, happy kayo, excited, sad, may pinagdadaanan, nasa work. Because kailangan po pagka magtitrade ka, nasa tamang state of mind ka. Nasa focus ka and wala kang ibang iniisip. Okay? So you can stare at charts for months, read every book on trading, and practice trading as long as you like. But until you understand, feel, and respect the importance of the mental side, you are not adequately preparing yourself for long-term successful trading. Your trading mind is the most important trading tool and is not something to take lightly. Do not underestimate it. Okay, this alone separates the successful traders from the unsuccessful ones. Okay? So, may i-share lang ako. May kakilala akong trading group. Five sila or six. Nasa isang maliit na apartment. Nagtitrade sila sabay-sabay. May rules po sila. Ang isa sa rules nila, matulog ng maaga and mag-gym. Okay? Why? Because napapractice yung state of mind nila sa ganong klaseng paraan. Hindi sila puyat, hindi makaka-affect sa trades nila. Sa trading decisions nila. Okay? Discipline. Ayan, hindi ko na i-over explanation, i-elaborate on discipline. Alam naman na natin yan. So, mamaya i-discuss ko pa yung discipline later on sa Forex success. Okay? So, it's not about winning. Kaya nasabi ko before, hindi po importante pag marami kang wins. Okay? Kapag may nakausap kayo, nagyayabang or nagbo-boast na 80% ang win rate ko, 50%, 60%, wag po kayong ma-hype. Okay? Wag po kayong ma-attract. Okay? So, bakit? Because most probably, well, pwede, ah, panalo po siya lagi, pero probably, hindi siya consistent. Okay? Hindi siya consistent or 1 month pala siya nagtitrade or nagkaroon lang siya ng big win. Okay? Pero, it's not about winning. Wag po kayo mabibigla doon. Because there are traders na kahit po mas marami silang talo, nagpa-profit pa rin at the end of the month. Okay? Basta may tamang risk management. For example, dito, okay, how pros take losses. So, nag-5 trades siya. Okay? First trade, 2% loss. Second trade, 3%, 5, 7, 7 plus 3, 10, 15, 17. 17% ang loss niya. Okay? Pero yung fifth win niya is nag-25% siya. Okay? So, 25 minus 17, basta yon, nag-profit pa rin siya after 5 trades. Okay? So, kahit na 4 ang losses niya, 20% lang ang win rate niya, 1 out of 5, nag-profit pa rin siya at the end of the month. Okay? And it's okay not to trade. So, normal po siya. Isinasama po siya sa trading plan. So, personally, hindi po ako nagte-trade pag may news. Okay, high impact news, medium impact news, iniiwasan ko po siya. And nagte-trade lang ako pag London session. Minsan-minsan lang sa New York, pero mostly London po ako. Hapon. Hapon in Philippine time. Okay? So it's okay na to trade lalo na pagka hindi maganda ang market, hindi nagtugma ang fundamentals and technicals mo, hindi nagtugma ang oscillators and indicators mo, okay lang po 'yun. Maghanap ka ng ibang pair or do not trade at all. Mas mahalaga po na hindi mo nagalaw ang funds mo, hindi ka natalo, kaysa magsisi ka. Okay? It's okay not to trade. Pwede mo siyang isama sa trading plan mo. Okay? So, yun. Too often, traders believe they always have to be in the market when they really just need to be patient. Sabi nga dito,
20% skills, 80% patience sa pagte-trade. Lalo na pag swing trader ka. Okay? Ibang usapan na pag scalping. Okay? So, use these times instead to monitor other developing opportunities, evaluate your plan, and simply enjoy the pleasures of life. Ayan. Next is, ayan. So, wag po kayo magmadali na maging master ng forex trading. Ang trading takes time to learn. Gaya po ng kahit na anong career sa mundo natin, like doctor, lawyer, engineer, it takes time to learn. Okay? So, like any other occupation or career, success doesn't happen overnight. But in Forex, it could happen after years of experience. The truth is that even traders with years of experience, kahit po ako, still encounter periodic losses. Okay? Kahit po ako natatalo din po ako. Pero syempre, do not focus on losses. Focus on not losing. Okay? Kahit po ang liit ng win rate nyo, focus on not losing. Especially pag profit ka na, treat it as your new capital. Okay? So, it takes time to learn. Persistence. Your trading will be filled with a lot of reading and even more doing. Long-term success is a continual process. Kaya hindi po ito nahihinto. Wala pong graduation dito, guys. Araw-araw po nag-iiba ang market. It's very dynamic and it's not a destination. You will have your ups and downs where your intellect and your ego will be tested in ways you've never felt before. So, yun nga, nakwento ko na ba sa inyo to? Pag hindi nyo pa napapanaginipan yung Forex, hindi pa talaga kayo immersed sa financial market pagka ganun. Kasi one time, siguro nasa first year ako ng pagtitrade, napapanaginipan ko, nagpa-profit na ako, natamaan yung SL ko. May one time, may napanaginipan ako, nag-trade ako sa gold, siguro mga 1 lot or mga 0.10 lots, 0.08. Tapos, ang laki ng profit ko, nag-times 2, nag-times 3 sa isang gabi. Pagkagising ko, panaginip lang pala lahat. Nag-check ako ng MT4 bigla, wala pala akong trade. Di ba? Pag hindi pa ganun yung panaginip nyo, guys, hindi pa kayo fully immersed. Hindi pa kayo nagsispend ng time, ng mas madalas na time sa pagtingin ng chart. Okay? Pero pag naranasan nyo yun, sino na po dito yung nakaranas nun? Na naginip na ng Forex. Nag-trade sa panaginip pero pagkagising wala palang trade. Sino dito yung mga ganon? Ayan. Meron ba, guys? Ayan, si Sir Ralph. Ako, coach, nakapunta na din sa part na nag-withdraw. Ayan, guys. So, yan, si Kyle, certified trader ka na. Na, Nanaginip lang ako ng candle. Kakapanaginip ko lang kagawin ng candlesticks. Ayan. So, good thing. Diba? Good thing na papanaginipan nyo na. Meaning, nai-instill na sa mind ninyo na lagi kayong tumitingin ng chart. That's a good sign. Good sign yan. Dati po, nung nag-networking pa ako, ang napapanaginipan ko, bilog-bilog. Left and right, 1-5, 1-5, bilog-bilog. Ngayon, hindi na ganun. Nung nag-forex ako, yun na. Puro candle na, TP, SL, pagkagising ko, wala pala. Ganun siya. Okay, so, ayun. 'Di ba pagka bagong hire ka sa work, 'di ba? Pag bagong hire kayo sa work, siguro mga 3 months na kayo nag-work, napapanaginipan niyo yung work, 'di ba? Ako po nung nasa Uniqlo ako, after 3 months, napapanaginipan ko nagtatrabaho pa din ako sa panaginip ko. Nagtutupi ako ng damit. So ganun siya eh. Napapanaginipan mo yung habitual na ginagawa mo everyday. Okay? So it's a good sign for a trader. Pero pag medyo pag matagal mo na napapanaginipan, medyo magpa-check up ka na. Okay? Kasi hindi na siya normal. Pag 1 year tumagal na naginip ka. Okay? So, ganun siya. Embrace it and acknowledge that your work is never done. This is the beauty of trading. Ayan, magpa-check up na kayo pagka 1 year na napapanaginipan yan. Okay, so Forex success comes with knowledge, skills, and discipline. Ayan, ilagay na natin yung
discipline. Okay? So, ito po ang bumubuo sa Forex success. Itong tatlo lang, successful ka na. Pero, bawat isa po dyan, sobrang hirap po niya makuha. Okay? Forex trading is a combination of knowledge, skills, and discipline. Each one, bawat isa po dyan, takes a separated enormous effort to acquire and develop. Okay? Isa lang po dyan ang mawala and you lose money. Bakit? Because knowledge alone won't make you profitable. Sad to say, most traders po, ang iniisip po nila, they will profit from the market even though they don't have the complete knowledge. Okay? Naka-attend lang na mga tatlong webinar, nag-trade na, akala po nila, complete na yung knowledge nila. Hindi po ganun yan. Pero if ever man, meron ka ng complete knowledge, hindi ka pa rin profitable. Why? Because meron pang skills eh. Okay? Skills are developed individually. Wala po magtuturo sa inyo nito. Kahit po ako, hindi ko po siya matuturo sa inyo. Kahit po si Coach Ralph, kahit po sinong mentor na mahal magpa-enroll, maningil, or magpabayad, hindi rin po maituturo sa inyo yan. Because skills is an individual journey. Journey po siya in transforming your complete knowledge into consistent profitability. Mas mahirap po itong makuha. Mas mahirap po itong i-develop than acquiring knowledge. Kasi ito, makukuha mo siya kahit sa ang sources eh. Pero ang skills, de-develop po siya sa sarili nyo. It comes down to individual hard work, commitment, sharpness, intelligence, and personality. Hindi ko po sa inyo pwedeng maituro ang personality ko or ang intelligence ko, ang sharpness ko, ang commitment ko, or ang hard work ko. Hindi ko po siya sa inyo maituturo. Yung experience ko, hindi po. Maikukwento ko siya, pero hindi ko siya maituturo ng step by step. Okay? So, it's an individual journey na kayo lang po mismo ang makakapag-develop through consistent checking the chart or analyzing the chart. Okay? Siyempre, pag meron ka ng knowledge and skills, hindi ka pa rin profitable. Why? Because meron pang discipline. Pero the good thing is, hindi mo na to kailangan pag-aralan. Okay? Discipline will come to you naturally. Discipline tends to come naturally with the right knowledge and skills. So pag may right knowledge ka na, meron ka ng right skills, may experience ka na for 1 to 3 years na pagtitrade, kusa na pong darating si discipline. Gaya po nung nangyari sa akin. Okay? Because the knowledge and skills will force you. Pipilitin ka mag-set ng sarili mong rules and your failures will majorly come from violating your own set of rules. Okay? So, repeated violation, pag lagi mo siyang nababaliwala, yung rules na ginawa mo and subsequent losses will force you to be disciplined. Darating ka sa point na sasabi mo sa sarili mo, walang iba magpapayaman sa akin or magbibigay ng magandang financial freedom for me kundi Forex lang. Pero, bakit ako laging talo? Doon na darating yung point na gusto ko na maging disciplined, hindi ko na sisirain yung ginawa kong rules. Strict, susundin ko sila lahat. Okay? Doon po, mag-shift yung trading ng career ninyo. Kasi may right knowledge ka na, may right skills ka na, alam mo na yung risk management, alam mo na yung strategy, pero hindi mo lang siya sinusunod eh. So, darating ka sa point na ganun, pagkapagod ka na. Pero it's a very dangerous situation. Because, pag nasa point ka na yun, crossroads po yun eh. Crossroads. Ang nasa kanan, discipline. Magkakaroon ka ng discipline kasi gagawin mo na yung rules mo. Ang nasa kaliwa, quit. Doon ka na magkukwit. Okay? So, dalawa lang po ang landas ng traders dyan in the end. Magiging ah, may risk management, may discipline, may knowledge, and may skills, or magkukwit, mag-iiba na lang ng career. Okay? Mag, yun, magbe-business or etc. etc. So, ganun siya. Nagpapalit ng opportunity. Okay? So, ayan. 7
trading sins, seven trading sins, i-rundown ko lang siya. Rushing trades without studying the market, at trading without focus, walang stop loss. Importante po na meron kayong stop loss every time magte-trade kayo. Huwag po kayong maniwala sa mga sabi ng iba na nakikita raw ng broker yung stop loss or ng bangko or ng mga hedge fund yung stop loss nyo. Huwag po kayong maniwala doon. Hindi naman po sila yung matatalo ng malaki eh. Pagka na-hit yung stop loss nyo, di ba? So, yun. Ignoring high impact news, listening to others, and not following your trading plan. Same. Wag po kayong makinig sa sabi ng iba na aakyat daw si ganito or babagsak, 'di ba? Kailangan sa sarili nyong analyzation. Why? Because hindi naman po sila ang mawawalan pag na-hit yung stop loss nyo. Okay? Ang kayo rin po yun. Always protect your capital. Being overconfident and revengeful. Overtrading. Gusto mong makabawi sa market. Okay? That's a bad habit. And relying too much on outsourced automated trading. So, if yung EA is bigay naman ng kakilala ninyo or trusted nyo na nagpo-provide ng robot or EA, okay lang yun. Pero kung nakuha nyo lang sa website or internet, nag-sign up lang kayo sa fishy website, suspicious links, syempre wag po kayo magre-rely doon. Okay? Or napasali po kayo sa Signals, Telegram, or Discord na medyo fishy, di ba? Hindi hindi nyo kakilala. So, yun. Don't don't rely too much on them. Okay? So, yun na. O, doon na po tayo sa part na magko-compute na tayo. Do you have any question, guys? Please type one lang if wala po kayong questions. Please type one lang. Okay, so no questions so far. Okay. So dito na po medyo magra-rack ang brain cells natin kasi magko-compute po tayo ng konti. Okay, and syempre, may pa-quiz tayo at the end of our webinar. Okay? May pa-quiz tayo diyan. So I hope meron kayong mga bank account sa Philippines para masend ko yung price ninyo. Okay, kung hindi man sa kamag-anak ninyo. Kung wala pa rin, si Sir Ralph na bahala sa inyo. Okay? Yan. So money management is the paramount of any trading strategy. Crypto wallet, pwedeng-pwede. Kaso kakapalit ko lang eh. Sige, basta ang tayo na bahala sa price. Okay, so a successful trader has to manage his resources and integrate money management into his or her trading plan. Okay? So 10 strategies, since maliit na lang yung time natin, 11 p.m. na rin dito. So ang itatakal na lang natin is yung 4 important parts ng risk management. Kahit ito lang po ang gamitin ninyo, maganda na po ang magiging performance ninyo. Kung magiging strict kayo na sundin itong apat na to. Okay? So, syempre, the all-time favorite, stop loss and take profit. Okay? So, ang stop loss is when the price reach the stop loss, it will automatically close to prevent further losses. So, ang stop loss po is isineset. Isineset po siya. Saturday ngayon, no? Hindi open yung MT4. Hindi ko siya ma-hands-on. Saturday ngayon ba? Alam ko Saturday ngayon eh. Saturday nga. Ayun, hindi ko siya ano dito, mailalagay. Sarado, sarado yung market. Basta yon. Basta ang stop loss is when the price reaches the stop loss, it will automatically close to prevent losses. So, for example, nakabay ka, okay, since if nakabay ka, pag umaakyat po ang chart, that's the profit. Pagka bumabagsak, losses po yun. So, syempre, gusto mong i-limit kung hanggang magkano lang ang gusto mong malos. May budget ka eh. So, ang gusto mo lang i-risk, ang tolerance mo lang is $5 to $10, pwede kang set ng stop loss to avoid further losses. So, if nakabay ka at nag-straight
pailalim ang candles or yung chart, hindi ka po mauubusan ng 100 to 500 dollars. Yung isinet mo lang na risk, which is 5 to 10 or 1 to 3% of your capital. Okay? Take profit naman is when reached, it will automatically close to take in profits. So stop loss prevents you from being uh, uh prevents you to be para hindi ka matakot. Hindi ko na ma-English. Ayan, para hindi ka matakot. Okay? So, pag nagte-trade ka, stable ang mind mo. Hindi ka matatakot mag-take ng trade, hindi ka mai-stress, hindi ka mababahala if hindi ka nakakakita ng chart or hindi mo siya na-monitor kasi may stop loss ka. You know you have a peace of mind. Dahil kahit anong mangyari, 5 to 10 dollars lang or 1 to 3% lang ang pwede mong matalo. Hindi ka nababahala. May peace of mind ka. Yun yung purpose ng stop loss. To elevate the stress sa pagte-trade. Okay? Kung wala kang stop loss, may stress ka talaga. So kung nai-stress ka ngayon, maglagay ka na ng stop loss. Okay? Take profit naman prevents you from being too greedy. Dito is over-trading. Take profit naman is over-trading. Okay? Ina-avoid niya yung sobrang pagte-trade mo or pag-greedy mo. Because nagsiset ka ng take profit. So, whatever happens, pag na-hit to, yun lang yung wins mo for today. May na-achieve ka for today. Hindi yung nanguhula ka kung hanggang saan siya aangat, hanggang saan siya babagsak, hanggang saan siya pwedeng mag-profit. May uneasiness ka rin sa mind mo nun. So, take profit gives you a peace of mind na kahit ano rin ang mangyari, may profit kang makukuha. Okay? Hindi ka nag-aabang kung hanggang saan siya. Okay? So, yun yung stop loss and take profit. It's not just the stop loss and take profit okay, na magpapababa ng losses mo or magte-take ng profit mo. Meron din siyang good effect sa psychology mo, which is yun nga, yung peace of mind. Okay? So sa sell naman, ang stop loss mo is nasa taas. Why? Because pagka tumataas ang market at nakasell ka, doon po tayo nagkaka-losses. Okay? So ang stop loss is nasa taas po pag nakasell. Ang trailing stop naman is actually pang computer or laptop lang po ito. Kasi po sa mobile phones, wala pong option or setting or interface ng trailing stop. Okay? So sa mga PC lang po siya or computer or laptop. Okay, so ang trailing stop po kasi is a stop loss that follows your price. Meaning, kapag ang buy mo, umaangat po siya at nagko-close na sa take profit, yung stop loss mo nag-a-adjust din siya. Umaakyat din po yung stop loss pagka umaakyat din yung price. So, nagko-close in siya sa price na gusto mo or sa take profit mo. Meron po siyang advantage and disadvantage. For example, ang trailing stop mo, nag-buy ka dyan, pag ang price is umaangat, aangat din po ang stop loss nyo. Okay? So, it's a good way to secure profits. So, ang advantage is, whatever happens, may profit ka na. Umangat man ng konti, may profit ka na. Secured na ang profits mo, whatever happens. But, the downside is, if mahit ka agad yung trailing stop mo, for example, umangat po siya ng medyo malaki, tapos yung stop loss mo is medyo sumunod. And what if nag-bounce lang ng konti pababa yung price? Nahit agad yung trailing stop mo. Hindi mo siya binigyan ng space or time na makapag-adjust. So, umangat yung price, umangat din yung stop loss, nag-bounce lang ng konti, nag-retrace, nag-pullback lang ng konti, nahit ang trailing stop mo, nag-close na kaagad yung trade mo. Hindi ka nagkaroon ng space para magkaroon ng way of movement yung price. So, nahit agad yung stop loss mo or yung trailing stop mo, nag-close agad yung trade mo, ang ending, ang ending po na ng mga nagte-trailing stop is nanghihinayang. Nahihit agad yung TS, tapos bigla po siyang umaangat. Okay? Which is, sa stop loss, malaki ang space ng price to move. Pero in trailing stop,
para mo siyang isinasandwich. Okay? So, ganun po si trailing stop. So, kung conservative ka na trader, pwede ka mag-trailing stop. Okay? Trading orders naman is, ito yung mga pending order. Okay? So, we have two types of execution. The first is market execution. Ano po siya? Ito yung pagka-click mo, magbabay ka na kaagad. Instant execution. Pagka-click mo, buy ka agad. Pagka-click mo ng sell, sell ka kaagad. In that current price. Yun po ang market execution. Ang pending order naman is nakapending yung order mo. Okay? Mag-activate lang yung buy or sell mo if the price hits a certain price. Hits hits the uh, hits your chosen price. Okay? So for example, we have buy stop sell limit buy limit. So if newbie ka or first timer ka, kailangan nyo po itong kabisaduhin. Ang stop is derecho. Okay? Buy stop, dediretso pataas. Sell stop, dediretso pababa. Pag limit, yan po yung bouncing. Bumabanda. Okay? So sell, limit, buy, limit. Okay? So saan po siya sa MT4, MT5? Punta ka lang dito, then sa new order, tapos yung type, ilagay nyo lang dyan, pending order. Then, yung sa type, buy limit, sell limit, buy stop, sell stop. Okay? Yung apat lang. Then, yung volume, 0.01, yung price na gusto mong mag-buy limit, and yung stop loss, and yung take profit. Okay? So, paano po ba siya ine-execute? So, for example, excuse. So, for example, ang price is nasa 100. Meron kang support, meron kang resistance. Ang support mo is nasa 75. Ang resistance mo is nasa 125. Okay? So, expected mo, sa speculation mo, kinabukasan or next week, yung price is aangat ng 200. Pero hindi ka sure. Expected mo aangat next week, pero medyo hindi ka sure. Magiging sure ka lang 100% pag lumagpas siya ng 125. So, ano ang gagawin mo? Once ma-hit mo yung 125, dun ka lang magbabay. Yan ang requirement mo sa strategy mo. Sure ako next week magto 200. Pero, once ma-hit lang yung 125, dun ako magbabay. So, even if nasa labas ka ng bahay, wala ka sa computer, nagbabakasyon ka, may ginagawa ka na sa business or nasa work ka, at hindi mo na monitor ang trading mo or chart mo, pwede kang mag-buy stop. Okay? So, nag-set ka ng buy stop sa 125 and kahit anong ginagawa mo, hindi ka man nakamonitor, kapag ang price ay tumama sa 125, doon mag-activate yung buy mo. So kahit hindi ka nakatutok sa chart at na-hit ng price yung 125, mag-activate automatically yung buy mo. Nakabuy ka na sa 125. Okay? And syempre, ang take profit mo 200, ang stop loss mo nasa mga 110. So ganun po siya. Okay? Same scenario sa sell stop. Expect mo next week mag-50 pero gusto mo lang mag-sell pag nag-75 or nag-breakout sa sa support. Okay? So, sa breakout ka lang magsisell. Pwede ka mag-sell stop. Pag tumama ang price sa 75, doon ka mag-automatic sell. Okay? What if limit naman? So, sa limit, expect mo in the coming weeks, babagsak po siya ng 75. Pero bago bumagsak ng 75, tatama muna siya ng resistance. Magbabounce muna sa resistance bago bumagsak. Kasi may double top dito, may resistance dito, may head and shoulders dito, may order block dito, etc. So, aangat muna siya bago bumagsak. Ayaw mong mahuli. Okay, so ang gagawin mo, magsiset ka ng sell limit para once the price reach the 125, automatic magsisell ka to reach the 75.
Okay? Ang stop loss mo nasa 130, 135, 140, etc. Okay? Pero ang point is, kahit may ginagawa ka man, hindi ka nakatutok sa chart or wala kang MT4, MT5 access on that time, okay, automatic ka magsisell kahit anong mangyari. When the price reach the resistance level or the 125 price. Okay? Same sa buy limit. Goal mo is 125, pero bago ka mag-buy, babagsak mo na siya ng 75. So, pwede ka mag-buy limit dito para once the price goes below 75, automatic mag-activate yung buy mo. Okay? So, bigyan ko lang kayo ng on-charts example. On-chart example. Okay? So, for example, dito, ayan, feeling mo, um, feeling mo aangat siya, hindi, paano ba? Sige, example lang to guys ha, hindi to signal or kung ano man. Okay, feeling mo, bago siya bumagsak, aangat mo na siya dito para ang pantay-pantay sila ng resistance. Okay? Feeling mo, aangat mo na dyan. So, ang speculation mo, aangat mo na dito bago bumagsak. Okay? Yan. Yan ang speculation mo. So, sure ka na, nababagsak siya dito. Sure ka na babagsak siya dito. Pero, magiging sure ka lang pag dito ka nag-sell. Okay, so pwede ka maglagay dyan ng sell limit. Yan, sa part na yan. Pwede ka maglagay dyan ng sell limit para pag nag-activate yung sell dyan, ayan, para pag nag-activate yung sell dyan is makakasabay ka. Okay, so yan yung purpose ng sell limit. Okay, or vice versa. I-vice versa natin to. Feeling mo, babagsak siya hanggang dito sa support. For example, babagsak sa dyan. Okay, then aangat. Okay? Yan yung expectations mo. So, ayaw mong mahuli, gusto mong mag-buy dito. Okay? Lagay natin dyan, buy zone. Text buy zone. Ayan. Ay. So, dyan ka magbabay. Pero since hindi pa nangyayari yung chart and ayaw mong mahuli once na mangyari yun, is pwede ka maglagay ng buy limit. Okay? Mag-buy limit ka, then maglagay ka lang dyan ng entry. Tapos ang stop loss mo siguro mga nandito lang. Um, Yan yung stop loss mo. Tapos yung take profit mo hanggang dito. Let's just say hanggang dyan. Diba? So yan yung purpose nung pending orders. Ako po, personally, puro pending orders po ako. Hindi po ako nagma-market execution. Depende na lang if magi-scalping ako. Pag scalping naman ako, iba na yung gamit kong strategy pag scalping ako. Pero pagka day trading or swing trading ang gamit ko, iba rin pong strategy and more on pending orders po ako. More on waiting game ang ginagawa ko pagka day trading. Okay? So, ganun po siya. Malinaw po ba guys yung ating trading orders? Pwede nyo po siyang i-screenshot guys or i-take down notes nyo. Well, recorded naman na po to. So, pwede nyo siyang i-watch-watch. Okay, so please type 1 if wala po kayong questions sa trading orders and sa stop loss, take profit, and trailing stop. Okay. Ayan. No question so far. Okay. So last two topics. So, magkano po ba ang dapat i-risk, coach, pag magte-trade ka? Ang ideal, ang ideal risk percentage is 1 to 3% lang ng capital mo. Yan po talaga dapat. Okay? Yan po talaga dapat. 1 to 3% of your capital. So, kung $100 ka, dapat ang risk mo lang is 1 to $3. Nothing more, nothing less. Kung medyo tataasan mo yung risk mo, syempre, tataasan din yung
chances na mas mabilis ka masusunog. Okay? Zoom user. Coach, saan po pwede mapanood yung recorded? Ang alam ko, meron po si Coach Ralph. Siya po mag-upload niyan, si Coach Ralph. I-message niyo po siya. Ayan. If your account has a balance of $10,000, you should only risk $100 to $300 on a trade. Okay, so 1 to 3% lang. Okay, so gaya na sabi ko kanina, mas madali po talagang i-manage pag malaking portfolio, pag malaking deposit. The next slide displays the impact this can have on your capital between a trader who risks 2% and a trader who risks 10%. Okay? Notice the difference after just 10 trades. Ayan. So, ito, si first na trader, ang risk niya lang is 2%. Tapos, ang ginagawa niya, ina-adjust niya yung 2% once na natatalo po siya. Nagko-compounding siya na 2%. Hindi siya yung fixed 2%. Pero it depends po sa inyo kung ano yung mas gusto nyong risk. Kung fixed na 2%, regardless sa current equity, or kung gusto nyo, compounding. Ito po is compounding risk. Meaning, ina-adjust niya yung 2% based sa current value niya. Hindi po sa principal value. Kasi pwedeng 2% ng 10K o 2% ng 10K per trade. Pwedeng ganon. Mas maganda ang computation nun. Pero itong compounding risk, mas matrabaho nga lang siyang i-compute. Kasi po, 2% ng nagbabagong capital. Okay? So, ito po is compounding 2%. So, meaning, 10K minus 2%, 200, magiging 98. Tapos, nag-trade po ulit siya sa second trade, 2% risk, ang 2% ng 98 is 196. Ang 2% ng 96 is 192. Hanggang sa after 10 losing trades, nagkaroon po siya ng 8,337. So after 10 losing trades, the first trader has left with a capital of 83% capital. Ang laki pa ng pondo niya. And ang kailangan niya mag-profit ng 21% using 8,000 para mag-break even. Okay? Pero yung second trader, 10% compounding. 10% ng 10K, 1K, 9,000. Ang 10% ng 9K, 900. After 10 losing trades, 38% na lang yung capital niya. And he needs to profit 164% using the $3,000 to make to be break even. Okay? So yun siya, after 10 losing trades. So take note, if your capital goes below 50%, you need to double your money to make it break even. So in this case, yung pangalawang trader na may 10 losing trades, kahit po i-double your money niya, mag-double your money siya in just 1 week, hindi pa rin siya break even. Kasi imagine, yung 3,800, i-4,000 mo na lang. 4,000 times 2, double your money, 8,000 pa lang yun. Hindi pa siya break even ng $10,000. Which is mahirap po gawin sa forex trading ang double your money. It's either high risk. High risk or, ayun lang pala, high risk po siya. Okay? Very high risk. And hindi siya uh, tamang etiquette sa pagtitrade or tamang habit, tamang mindset sa pagtitrade. Okay? So, yun. Kailangan 1 to 3% lang. So, formula po natin para malaman yung tamang lot size. Okay, so account balance time risk percentage equals total risk. Total risk divide stop loss divide 10 points equals lot size. Okay? So, example. Example tayo sa trading view. Saan ba yung... Ayan, example tayo dito. Okay, so for example, magte-trade ka dito. Ayan. Po tayo sa 5 minutes. Ayan. Ito. Example dito. Okay? Magte-trade ka dyan. Yan yung order block mo. Ayan. Tapos, paglagay ka dito, sell zone. Okay? Ilagay natin dito sell zone. Sell zone.
Diyan ka magsisell. Naka-pending order ka. Okay? Kasi expect mo, saan yung ano natin? Expect mo, aangat mo na siya dyan bago bumagsak. Okay? Aangat mo na siya dyan bago bumagsak. So, yan yung speculation mo. Okay? Ngayon, pwede kang magtatlong entry. Okay? Pwede kang mag-sell ng, ito pala, sorry. Pwede kang mag-sell ng magkakaibang stop loss. Okay? Ayun na lang. Magkakaibang stop loss. So, meron kang ang trade number 1, trade number 2, and trade number 3. Okay? Pero magkakaiba stop loss mo. So, meron kang stop loss na sobrang lapit. Meron kang stop loss na sobrang times 2. Okay? Itapat na lang natin dito para mas makita nyo yung difference. Excuse. Ang stop loss mo is, ito muna yung una. Ah, hindi. Ito na lang pala yung una. Ayan. Una, pangalawa, pangatlo. Let's just say lang to ah. Example lang natin to. Okay. So meron kang tatlong possible stop loss. Una dito, yung pangalawa dito, yung pangatlo dito. Okay. So tatlo ang stop loss mo. Nagtatlong beses kang buy. Okay. So yan yung stop loss mo, tatlo. Eh, ayusin lang natin to. Ayan. Tapos, ang take profit mo is 1:2. Ayan. 1:2, 1:2. Adjust lang natin. Ayan. 1:2. Ayan. Okay. Ay, mamaya na pala muna. Ipantay-pantay muna natin yung take profit. Okay. So, yun. Example lang to guys. Ayan. Hanggang dyan lang pala sa may arrow. Okay. Para mas malinaw. Ayan. So, magkakaiba yung stop loss mo. Okay. So, for example, ang stop loss mo dito is 25 pips. Yan yung stop loss mo. Tapos, 25 pips ang stop loss mo dito. Ito naman is 50 pips. Ayan, 50 pips. Ito naman is pagpalagay mo 100 pips. Ayan. Example lang to guys ah. Ayan, 100 pips. Okay. So magkakaiba yung range ng stop loss mo. Pero ang gusto mo, exactly, tig pa $5 lang sila. Hindi, ilagay na lang natin mga $10. Gusto mo exactly $10 lang ang loss mo. Loss. Okay? Gusto mo exactly $10 lang sila. Ang pare-parehas. So, matalo ka man ng ganito kalaki, $10 lang ang loss. Matalo ka naman ng ganito, $10 pa rin. And kahit na mag 25 pips stop loss mo, $10 pa rin ang loss mo. Kasi yan yung risk appetite mo. Yan yung risk na gusto mo lang ipatalo for the day or for the week. Yan lang yung budget mo. Okay? Yan yung stop loss mo. So, kahit po magkakaiba ng range or layo, yung stop loss mo, pwede mo siyang i-compute na same lang lahat ng losses. Amount of losses in dollars or tigwa 1%. For example, ang fund mo is $100. Ah, hindi, $1,000. Ang 1% niya is, saan yung percent? $10. Yan ang risk mo. Okay, yan ang risk mo. 1% per trade. So kahit na magkakaiba ng pips yan or stop loss yan, same $10. Ito po yung formula. For example, $100 ang fund mo. Ang gusto mong i-risk is 5% per trade. So that's equal to $5 per trade. Yan ang willing ka matalo per trade.
Okay? So $5, i-divide mo sa 50 pips, divide 10 is 0.01. Okay? So, ganun siya. Example, pagka mas maliit ang stop loss mo, $5 divide 25 pips, divide 10 equals 0.02 ang lot size. So, lalakihan mo yung lot size pag mas maliit ang stop loss mo. Pag mas mahaba ang stop loss mo, mas liliitan mo yung lot size mo. Okay? So, ganun siya. Example natin dito. Okay? Mag-calculator lang tayo. Ayan. So, yung formula natin, accounts balance times risk percentage equals total risk. Since meron na tayong total risk, which is $10 per trade, $10 i-divide mo sa mga pips, divide 10. Okay? So, dito, saan na ba yun? Gawin lang nating medyo maliit lang. Mga 15. 15 pips. Tapos ito, mga 25 pips. Then mga 30. Tapos ito, mga 50. Okay. Ayan, 50 pips stop loss. Kasi hindi mo makatotohanan yung 100 pips. Unless swing trader ka. Okay? So, calcu. Okay. So, sabi dito, risk per trade. Ito po yun. $10. Divide stop loss, 15. Okay? Divide mo sa 10. Yan ang risk per trade mo. 0.06. Huwag mo nang i-round off para mas safe. Pero kung gusto mong medyo kinikilig ka sa ano, sa trades mo, medyo ang kinakabahan ka ng konti para may thrill, ang pwede mong i-round off 0.07. Pero yun, ang suggestion ko, huwag mo nang i-round off. 0.06 ang lot size mo. Lots 0.06. Yan ang lot size mo pag nag-enter ka dito. Okay? Yan na lang. Diyan na lang sa ilalim. Ay, hindi. Sige, sa taas na lang. Ayan. Yan ang lot size mo. Ito namang isa, ito namang isa is $10. I-divide mo sa pips. Divide 10. 0.03. Malamang ito 0.01 or 2. Dito ko na nga lang. So, huwag ko nang ilagay itong lot size para kasya. Okay. So, yun. Lot size mo is 0.06, 0.03, and ang last is 10 divide 50 divide 10, 0.02. Yan ang lot size mo sa 50 pips stop loss. Okay? So, meron ka ng formula. Ayan. Okay? So, pag nag 0.06 ka at ang stop loss mo 15, yan lang ang talo mo. 0.03 stop loss mo, 30 pips, yan lang ang talo mo. $10. 0.02, 50 pips, $10 pa rin ang talo mo. Okay? So, lahat yan computed. Actually, may tool ako dyan eh. Saan na ba yun? Dito ba yun? Ay, nandito ata. Wait lang. Hanapin ko lang. Hmm, eto. Ito ata yun eh. Wait lang. Hindi pa nag-load. Mamaya, i-wait na lang natin yan. Ayun, nag-load na. Okay, so, eto siya. Para hindi na kayo mahirapan kasi ayoko nahihirapan kayo guys eh. So, ito, Euro USD, stop loss mo in pips, or pwede mong i-change stop loss sa price. Wala. Paano i-change? Ayun, ito. Stop loss in pips, siguro mga 100 pips. Tapos, yung pip size, 0.000. Yung pang 5 number, 1, 2, 3, 4, 5. Yan po ang 1 pip. Okay? US dollar, account balance mo, siguro mga 10K. $1,000. Tapos, ang risk mo 2%, calculate. Yan. 0.02 lot size sa 100 pips na stop loss. Ang talo mo is $20. Okay? So, ganun siya.
Sir, sa gold, sir, possible din. Ito, sir, ilagay mo lang dito XAUUSD. Siyempre, mag-iiba yan kasi iba ang pip movement ng gold, iba rin yung lalabas dito. Okay? Basta yun, isearch mo na lang dito gold. Medyo mabagal ata yung internet ko. Basta yun, isend ko na lang sa inyo to para meron kayong reference. Ito na wala. Ayan. Pwede niyo siya gamitin. Ito nga ginagamit ko nung nag-ano ako eh. Nag-prop firm ako eh. Yung calculator na to. Kasi tiyatamad ako mag-compute. Okay? So, yun. Pero, pwede mo rin naman siyang i-manual. Ang ginamit ko lang yun nung nagpa-prop firm ako kasi market execution ako that time. Hindi ako pending order. Kaya kailangan mabilisan ang pag-compute ko ng stop loss. Kailangan eksakto. Yun. So, yun na. And risk-reward ratio. Okay? So, if magte-trade ka ng 1 to 3% risk, kailangan ang potential profit mo is 2 times to 3 times your risk. Okay? So, if you're risking $5, kailangan ang take profit mo is 10 to $15. Pag hindi, it's not worth it. Okay? So, wag ka na mag-trade. It's okay not to trade. Isama mo sa ang trading plan mo yan. So, for example, ang stop loss mo is $10. Ang stop loss mo is $10, dapat ang potential profit mo is times 2. Eh, yan po siya guys, oh, 2.09. Ang gawin nating 2, ayan. Times 2.01. So, ang profit mo dyan is $20. Okay, $20. Yan ang profit mo dyan. Pag 1 is to 3, ganito po siya kahaba. Ayun, 2.99. This is, ano to? Ito pala ang gawin natin. Ito 1 is to 2. Tapos ito 1 is to 3. Ayan, 1 is to 3 to. Okay. Ang panalo mo dito is $30. Dito naman is $20. Okay. Magkaiba, di ba? Mas mahaba to pero iba ang profit mo. Mas maikli to, yung take profit mo, pero mas malaki yung profit. Kasi nga, sa lot size. Sa lot size po kasi yan. Ito malamang kahit i-times 3 mo to, i-times 3 natin to. Times 2 lang pala. I-times 2 lang natin. Same. Times 2 is $20 din yan. Ayan. $20. Okay? Pero mas mahaba ang kailangan mong i-reach. Mas maliit yung chance na ma-reach to kasi ang haba nito. Or mag-aantay ka ng mas matagal. Okay? So, ganyan po siya, guys. Ito is 1 is to 3, 1 is to 2, 1 is to 2. Okay? So, yun. Kailangan ang risk nyo is mas mataas din. Times 2 or times 3. So, for example lang to guys, sa pag-a-apply ng risk management. So, 1,000 capital, nag-trade ka, 2% per trade, that's $20 per trade, risk. Okay? Then, 1.1 is to 5 ang risk-reward ratio mo. So, meaning, 1 lose is equal to 5 wins. Okay? So, yun. 1 is to 5. Okay? So, meaning, ang talo mo is $20, ang panalo mo is times 5 lagi. 1 is to 5. Times 5. So, nag-trade ka ng 10 beses. 8 talo, 2 profit. Okay, so 8 losses and 2 wins. So, for this example, 8 losses times $20 per trade, per risk, $160 ang talo mo. Okay? Pero dahil nag-2 wins ka, and 1 win is times 5. $20 times 5 is $100. Times 2 wins, that is equivalent to $200 wins. So, ang profit mo, nag-profit ka pa din at the end of the day or the week ng $40 and may win rate ka na 20%. Diba? Ang baba ng win rate mo pero nag-profit ka pa din. So, it's not about winning. It's about not losing your capital. Kailangan mo laging protektahan ang capital mo. Okay? So, imagine, $1,000 lang to. What if $10,000 yan?
$10,000, ito, this is 400. $400 profit kahit na 8 ang talo mo. Coach, yan po ba ang leverage? Hindi po. Yan po ay risk reward ratio. Yan. Ibang usapan po ang leverage. Hindi po siya leverage. Ito po yung risk reward ratio kung magkano ang gusto mong panalo sa isang trade. Okay, so you're risking 20%, ah sorry. You're risking 2% to win 10%. Okay? So ganun po siya. You're risking 2% every trade to win 10% in one trade. Okay? You're risking $20 per trade, hoping you will win $100 in one trade. Okay? So, kahit maglimang talo ka, tapos mag one win ka lang, na-offset na siya, na-break even ka na. Okay? So, ganun po siya. So, what if this is $10,000 or 500K, kalahating milyong piso? Imagine, $4,000 yun. Diba? So, ganun siya. Ay, sorry. Yun na pala yun. $10,000, this is magiging $400. Pero baka hindi mo kayanan yung losses. Ang losses niyan, 1/6. Medyo masakit na yun sa psychology. Diba? Parang baka hindi mo ma-bear na ganun kabilis na wala yung 1/6. Pero pag nanalo ka naman, that's $2,000. Okay? So, ganun. Actually, tapos na yung part na yon, may question po ba kayo sa ating risk-reward ratio? May question po ba? Please type 1 if wala po kayong question. Kailangan po lagi nyo tong gagamitin every time magte-trade kayo. Kasi kung hindi, yun na. Mapupunta kayo sa knowledge, skills, and discipline. Kusa po darating ang discipline pag ginagawa nyo na to faithfully. Itong risk management. May question po ba guys? Please type 1 if wala pong question. Hi sir, pakibalik po sa formula ng lot size. Screenshot ko lang. Okay sir. Ayan sir. Any follow questions guys? May question pa ba? Any question? If wala na kayong question, please type 1 para makamove tayo sa last part. Yung trading plan. Okay? Yung iba guys. Ayan. Okay. Okay. So yan. A trading plan. So actually, wala pong perfect na trading plan. Kasi nga, gaya na sabi ko, it's very subjective. Nakadepende po sa inyo to. Sa personality ninyo. So, personal assessment, ask yourself the following questions. Guys, screenshot nyo na lang. Okay? So, what is my current availability? Kailan ka ba pwede mag-trade? Tokyo, London, or New York session? How does my availability correlate with sessions? Ano ang pinakamagandang pair para i-trade sa London or New York? How long will I hold my trades? Medyo mainipin ka ba? Scalping? Or okay lang sa'yo mag-antay? May patience ka? Day trading or swing trading? When will I make time to study? Pagkagising ba sa umaga? O, tulad po ng ginagawa nyo ngayon, nagwe-webinar, or bago matulog? What are my goals for foreign exchange trading? Eto minsan, when will I make time to study? Pwedeng Sunday lang. Tapos, yung pag yung pag-a-analyze mo ng Sunday for the whole week na. Ah, Pwede yon. What are my goals? Siyempre, yung smart lang. Ano nga yung smart? Measurable, attainable, basta ganun. Small wins lang para ma-feel nyo yung profit ng Forex. What is my risk tolerance? 1%, 3%, 5%? Am I disciplined or patient enough? What type of trader am I? Ayun nga, scalping, day trader, swing trader. Am I using the proper before entering the trade? Okay? Tama ba yung lot size ko? Is this a safe trade? Wala bang news? I am following my plan. Am I in the right frame of mind? So, nakafocus ka ba? Or may nagpapadistract sa'yo?
Do I have the confidence? Is there any reason I should not take this trade? Do I scalp or swing? Ayun siya. Okay? Getting organized. Ito na yung ilalagay mo na sa papel or sa sheet of paper. Magkaparas lang pala siya, no? Sa Excel or ilagay mo sa kwarto mo, ipin mo sa cellphone, gawin mong wallpaper. Ayan. Anong time frame ka papasok? Scalper, day trading, swing? Anong risk management mo? 5%, 1%? Ano ang risk-reward ratio mo? 1:3, 1:2? Saan ka papasok? Sa ranging, sa trending, sa breakout, sa retest, sa pullback? Saan? Diba? Anong market? Sa forex, sa crypto, sa entries? Sa ka papasok? Same lang din. Sa stops, ano ang stop loss mo? Percentage ba ng fund mo or yung market structure kung saan yung last support or resistance or last pullback or retest or market structure. Sa patterns, anong patterns ang tinitingnan mo? Engulfing candle, harami, shooting star, head and shoulders. Anong target mo? Fix ba or fixed take profit o naka-trailing stop ka? At ano, trading pairs. Saan ka comfortable? Sa gold, sa euro, sa pound, sa yen? So, yun. Kailangan nyo siyang i-organize. Para every time magta-trade ka, meron ka ng blueprint. Meron ka ng formula. Okay? May sarili ka ng trading plan. Okay? Siyempre, further develop it by checklists, trading planner, notes and comments, journal, backtesting, forward testing, and goals. Okay? So, kailangan guys, gumawa kayo ng sarili nyong trading plan. Okay? Pagka hindi kayo gumawa, syempre, hindi ko na kayo i-judge. Baka hindi kayo committed. Diba? So, kailangan, mahalaga po siya. It's a part of your trading journey na gumawa ng trading plan. Bigyan ko lang kayo ng sample. Alam ko nakita nyo na to before. Ipakita ko lang ulit. Pero, yun. Kailangan maging ganito itsura niya. Hindi naman ang perfect na perfect, pero mas maganda kung kayo ang gagawa para customize nyo and alam nyo kung ano yung ilalagay nyo. Okay? So, yun. Ito, starting balance mo, yung current balance, kailan ka nananalo, tapos yung risk, yung reward, tapos yung comments. Kailangan yung ilagay dyan yung before and after para makita nyo kung saan kayo nagkamali. For example, ito, ang talo to eh. Ayan. Check natin. So ito, nag-trade ako dito. Ito ang entry, ang stop loss, ito. Ang take profit dito, 1:3. 1:3 po ito. 1 lose times 3 wins. Ano nangyari dyan? Natalo yan. Eh, nasa na yun? Ito siya. Natalo. Ayan. So, dumiretso pa ilalim. Natalo ko dyan. Stop out. Stop loss pala. Sorry. So, bakit ako natalo? Scroll natin. Ayan. Bakit ako natalo? Ito, as expected, blah, 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 blah. Okay? Ilagay mo dyan kung ba't ka natalo. Anong strategy gamit mo? Fibonacci ka ba? Ichimoku, EMA, bakit ka natalo, etc. So, ano po ba ang purpose nito? Okay, not just recording, pero may pangahawakan ka sa psychology mo pagka ginawa mo to. For example, nag-trade ka for 100 trades. Okay? If natapos mo tong backtesting ng 100 trades, meron ka ng panghahawakan. Okay? You're not just a trader idly na wala patutunguhan or hindi mo alam yung goal mo or saan ka patungo. Okay? Meron ka ng sandata, meron ka ng equipment na panghahawakan mo sa buong trading journey mo. And magkakaroon ka ng mas malakas na self-confidence na effective ang strategy mo. Hindi mo sasabihin, ay, effective to dahil sabi ni ganito, nakita ko sa YouTube, ginagamit ni ganito. Hindi ganon. Okay? Effective siya dahil nasubukan mo. Okay? So, yun yung panghahawakan mo na kahit anong mangyari, kahit magsampung talo ka or 20 na talo,
alam mo, in the 100, sa pang 100 mo na trade, papanalo ka pa rin. Kasi mayroon ka ng data na hindi nagsisinungaling. Okay, numbers don't lie. So, yan, kung makikita nyo dito, first trade hanggang, ano, first trade hanggang 13th trade, lahat po yan talo. Okay, kung ako po is walang tamang mindset, hindi naturuan ng risk management and psychology, pang 13th na trade, malamang nag-quit na ako dyan. Okay? It's either nag-quit na ako, hindi effective ang strategy ko, nag-strategy hopping na ako, nag-iba ako ng strategy, naghanap ako ng ibang mentor, nag-enroll ako sa ibang academy, at ang daming-dami pa. Okay? Which is mali. Bakit? Kasi bago mo ginawa lahat ng ngayon, hindi ka muna nag-risk management, hindi ka nag-journal, hindi ka nag-improve sa current strategy mo. Nagpalit ka kaagad ng strategy, naghanap ka kaagad ng ibang mentor, etc. etc. Mabilis masisira ang psychology mo. Mas mabilis kang magda-doubt sa forex industry kapag ganito nangyari sa'yo. 13 losses. Consecutive 13 losses. Pero since meron kang data na kahit mag 20 losses ako, I know pang 100 na trade, mag-profit pa rin ako ng 71%. So, mas confident ka sa strategy mo na kahit nagkakamali ka today or this week, alam mo, in the next following weeks, mababawi siya ng 1:3 ratio at magpa-profit ka sa 100 trade ng 71%. In just ilang months to? January, February, March, April, May, 5 months. So kung imagine kung may $10,000 ka, that's 71% in profit. That's $7,000 in 5 months. Kung live trading account to. Pero sad to say, demo account lang to. Siyempre pa magba-back testing ka, magde-demo account ka. Okay? So ganun siya. Ito yung journal. Kayo po gumawa ng sarili ng journal para mas customize nyo kung ano yung gusto nyong ilagay. Okay? So yun. Ito, ito yung sample ng backtesting. May video ba ako nun? Napakita ko na ba sa inyo yung video nun before? Lang nga, hanapin ko lang. Perhaps. Nakita nyo na ba yung backtesting ng Ichimoku before? Please type nga if nakita nyo na or hindi pa. Please type hindi pa. Pag hindi nyo pa nakita. Pag nakita nyo na, yes. Yes lang. Yes or no na lang pala. Yes or no. Kung naipakita ko na sa inyo before yung video nung Ichimoku na binacktest. Ay, hindi pa. Ang dami. Wait lang. Hinahanap ko lang siya dito sa folders ko eh. Testing, gallery. Saan ba dito yun? Hindi pa, no? Wait lang. Saan ko ba nilagay na folder yun? Ano ba trading? Wait lang nga, hinahanap ko lang siya eh. Hindi ko mahanap. Module. Hindi ko mahanap, sayang. Wait lang, last na. Hanapin ko lang talaga. Uh, gallery. Gallery. Wala. Wala din dito. Sige guys, magtanong muna kayo habang hinahanap ko lang quick. Kung may questions kayo. Public. Andito ata. Ay, wala. Wala din siya dito. Yan lang guys, wala siya. Hindi ko na mahanap. Wait lang ah. Hanapin ko talaga yun eh. Gusto ko kasi ipakita sa inyo yun eh. Sa USB ko ata sa bahay. Ayun lang. Sayang guys. Hindi ko na siya makita. May question ba kayo so far? Questions? Wala pong question guys.
Please type 1 lang if wala kayong question. Okay, walang question. Asan ba yun? Videos. Wala dito. Sorry guys, wala dito. Hindi ko mahanap. Dapat nandito yan eh. Anyways, wala nga siya. Hindi ko mahanap. Ayan. Meron po bang template na? Meron po akong template. Isend ko po kay Sir Ralph. Meron akong template. Yung simple template lang. Yan. Yung sa akin kasi i-customize ko na sa pangangailangan ko eh. Pero may custom template ako, isend ko kay Sir Ralph. Okay? Ayan, meron din pala si Sir Ralph. Yan, nag-search pa ako ng Excel diyan kung paano i-compute yung ganto ganyan. Kung ano yung formula sa Excel para lang maayos yung journal ko. Pero yun. So, saan na ba tayo? Nawala na yung PowerPoint. Ayan. So, yun, naka-formula na rin yung kay Sir Ralph. Hingin nyo na lang kay Sir Ralph, okay? So, any question? Last final questions, please type 1 if wala na kayong question. Last question na lang. Hindi ko pala nalagay yung quiz. Sorry. Hindi ko pala nalagay yung quiz. Siguro dahil walang quiz, mag mag-relay na lang tayo. Relay. Okay lang ba sa inyo? Magro-ruleta tayo? Relay? Yun, ayan. Mag-relay na lang tayo, guys. Kasi hindi ko pala nalagay yung question natin kanina. Ayan. Relay, yun, G. So, itype ko lang isa-isa. Dave, Elizabeth, Gary, Howie, Richard, and Zoom. Okay? So, type 1 if ready ko na spin yung relay. Isa lang mananalo ah. Isa lang mananalo. Okay. Ang type 1 lang if ready na kayong lahat. Ayan. Naka-share screen pa rin naman, di ba? Yun. Okay, so ready na lahat. Ilan ba gusto mong panalo, Sir Ral? Isa lang ba? Or tatlo? Or dalawa? Ikaw, sir. Ah, ah, ah. Maganda kung Sige. mga tatlo. Sige. Tatlo na lang. Sige, tatlo. Yo. Okay? Hindi pwede, Sir Kyle. Hindi pwedeng lahat. Okay, so yun. First one. Type natin kung sino. Okay, si Miss Jasmine. Yon. Kay Miss Jasmine tayo. Type ko lang sa ating notepad. Okay, si Miss Jasmine next. Uy, sayang si Dave. Si Miss Elizabeth. Okay, last one. Last one natin. Si Sir Kyle. Ba? Okay. Okay, so guys, mag-message na lang kayo sa akin or kay Sir Ralph after ng webinar or bukas, Sunday, or probably sa Monday, pagbalik ko sa Monday. Okay? So, if wala na po kayong questions, mag-announce lang ako ng content. First is yung March schedule. Kung may gusto lang umattend sa inyo, kaso nga lang sa gabi siya ng Philippine time. Okay, 7 p.m. Sobrang aga niyong gigising.
So meron tayo kanina, actually, kakatapos lang kanina, may guest speaker, monthly forecast, 7 p.m. kanina. Tapos sa Wednesday, trading basics, kung sinong gusto ma-refresh. Sa next Saturday, yung kwento ng guest speaker natin. Tapos sa 19, alam ko naman lahat kayo na natutunan sa strategies, kaya kahit hindi na kayo umattend dito. Pero kung gusto lang ng refresher, pwede rin. Tapos Wednesday, algo trading. Last Wednesday ng March. Tapos, syempre, kung sino pang hindi nakapag-like and follow sa page natin, like and follow nyo lang. Nandyan po kami nag-announce ng webinars, schedules, seminars, events, awards, promos, kahit ano po. Na tungkol sa Multibank, dyan namin pinapost. And kung may follow-up question kayo sa akin, sa mga webinars natin, sa series ng webinars natin, message nyo lang ako and like and follow na rin to support my humble page. Okay? Then last is TikTok. Kung sino pong tambay sa TikTok, pwede nyo rin pong i-follow yung TikTok page natin. And last one is, kung sino pa pong hindi naka-join sa Global Demo Trading Competition, may ano po tayo dyan? Links. Links, please. Okay, ito siya. Send ko na lang din. Everyone, ayan. So, yan. So, ito po is kung sino pang hindi naka-join. May pag-asa po kayo this second round. So, paano siya? Pwede ka pong manalo ng $10,000. Wala po akong TikTok, sir, Zoom, pero yung multibank meron TikTok. Okay? Marami po kasing thirst trap dyan, sir, eh. So, si TikTok, yung multibank TikTok, ito po siya, Multibank Philippines. Ayan. Okay? Multibank Philippines. Then, ito. So, kung sino pang hindi naka-join, may chance kayong manalo ng $10,000, 3,000, and $2,000 cash. Hindi po ito bonus, hindi ito credits. Cash po ito, cold cash. Okay? Kung magta-top 1 to 3 kayo sa buong mundo. Buong mundo po siya. So, paano mag-register? Punta ka lang sa, kung may account ka na, malamang nagpa-pop up to sa inyo. multibankfx.com, tapos i-click mo lang tong continue to FX website, tapos magpa-pop up yan dyan. Okay? If hindi nag-pop up, let Rejoice know. Hindi ako guys ha. Let Rejoice know. Ayan, may nakalagay dyan 30,000 cash prize and more. Join demo competition. Join demo competition and ito yung ating website para sa gustong mag-join ng demo competition. Okay, so scroll down nyo lang siya. Tapos may round 1 tayo and round 2 na sa Monday. Round 2 na sa Monday, matatapos siya sa April 18. So kung gusto nyong manalo, kasi wala pa po tayo ditong Pilipinas, wala pang Pilipinas. Okay. So kung gusto nyong mag-top, ang suggestion ko, mag-open lang kayo ng demo account, tapos tagtarin nyo lang ng buy or sell. Okay? Buy lang or sell lang, full margins. Pataasan lang to ng profit, no restrictions. Kahit mag-robot ka, mag-manual ka, ipatrade mo sa iba, etc. Okay? No restrictions. Basta pataasan lang po ng equity. Pataasan ng profit. Okay? Ito yung last round. Ito naman yung next round. Sa Monday magsisimula. Okay? So, ayun. Last question, guys. Please type one lang if may final question kayo. Please type one if wala na pala kayong final question. Please type one if wala na po kayong final question. Okay, para tapusin na natin si webinar. Basta yung itong tatlo. Si Jasmine, Elizabeth, and Kyle, message kayo sa page ko. Ayan lang. Message kayo sa page ko or kay Sir Ralph kung hindi nyo alam yung page ko. Okay? So, yun. Kay Jasmine, Elizabeth, and Kyle. Okay? So, wala nang question, guys, no? Okay, so, sana ba yung share screen? Ayan. So, ayun. Thank you very much po sa inyo, sa pag-attend nyo. I hope marami po kayo natutunan. I-apply nyo lang, guys. I-apply nyo lang. Tapos, don't forget na risk management po ang pinakamagandang strategy sa lahat.
Okay? So, ibalik ko na po kay Sir Ral. Thank you very much, guys. Iyon. Thank you so much, guys. So, sa lahat ng mga nandito sa Zoom, pwede bang paki-open natin yung ating mga camera? Yeah. Sige, open natin yung cameras natin, guys. Okay. And syempre, no, magpasalamat tayo kay Sir John, for for including us dito sa session na to. And guys, no, mag-comment lang tayo sa chat box. Nagpasalamat tayo kay Sir John. And open natin camera para sa quick picture, syempre. Ayan, so sino dito marami natutunan? Yan, sino dito marami natutunan? Grabe, no? Risk management talaga. So right now with this topic, no, talagang madadagdagan yung arsenal natin sa pagiging profitable na trader. Right? Pero syempre, bago matapos yan, okay guys, so marami kayong pwede nyo i-add si Sir John and yung multi-bank natin. And sa mga nanalo, pwede kayo mag-message kay Sir John or kung pwede naman sa akin, ako yung magre-rely sa kanya. Okay, kami yung mag-uusap. So, congratulations sa mga winners natin. Grabe. So, saan ka nakita ng ganyang broker? Pero anyway, guys, ayan. So, pwede ba mag-ano lang ako ha? Quick lang Yon. Congratulations and welcome sa ating session. Ayan. Dami ba natutunan, guys? Madami? Madami? Yon. Alright, let's have a picture. Open camera. Here we go. Okay, ready? Okay, okay. Here we go, guys. One, two, three. Yon. Okay. So, thank you so much, Sir John, sa napakalupit na training session na binigay mo sa amin this morning. And syempre, sa lahat ng mga nag-attend. So, see you again next Saturday. Okay, sa mga sessions natin. And I hope na marami kayong natutunan. Alright, so again guys, thank you so much for coming. See you again next session. Thank you, Sir John. Bye-bye po. Yan. Let's go, let's go.